We are crying for a Duterte leadership. Yun ang sigaw ng mga tao. Ngayon pumunta si Presidente Duterte. All our allies andito na. Andito si Attorney Vic. Marami nang nakinig. Huwag na natin tong bitawan. Huwag tayo matakot. Kagabi, yung bahay ko pinasok ng mga 12 CIDG from Manila. They stole my cellphone, my PC, and they threatened me. At mainit din pinag-uusapan yung ating isinampang petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema, asking the court to declare as null and void, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan natin ng napakaraming blank items sa final approved, ratified, signed, and filed bicameral conference committee report na siyang nagiging basihan at pundasyon ng ating naunang budget. Of the 28 items that were left in blank, halos 241 billion pesos po ang halaga ng mga blankong yan. Kaya natin sinasabing unconstitutional because, as you know, it would be very difficult for the present administration, the Marcos administration, to come to the figure of having a 6.3 trillion pesos budget kung merong 28 items na blanco at merong 241 billion pesos na halagang nawawala. Paano ka nagkaroon ng sumang 6.3 trillion pesos budget for 2025? Lagi kong ginagamit na halimbawa, ang grade 1 student, tanongin mo 1 plus 1, sasagutin ka, tama ito, 2. Tanongin mo ng 2 plus 2, sasagutin ka, 4, tama pa rin. Pero kahit kayong magagaling at veteranong journalista at periodista, pati yung mga miyembro ng tinatawag natin yung media ngayong hapon sa kwarto nito, tanungin ko kayo, 3 plus blank, mahirap sagutin yan. Pero yan ay nasagot ng ating mga mambabatas. Sa kung paraan, yan yung ating inaalam dahil nakita natin, ipinakita natin, na blanco yung final approved, ratified, and signed bicameral conference committee report. Mahalaga na pag-usapan natin ito dahil pagbalik sa Mega Manila, ang dinadalang balita doon, nung tinatawag natin, walang galang, hindi tayo nakikipag-away kung kanino man, nais lamang natin ituwid yung misinformation or malinformation, yung fake news na lumalabas. Ang nakalagay sa isang banner story ng isang kilalang broadsheet, pinalalabas, pinag-utos ng Korte Suprema sa mababang kapulungan na ilabas ang kopya, the original copy of the General Appropriations Act. Mali. Ang kautusan ng Korte Suprema ay dalawang bagay. Ilabas ang original copy ng enrolled bill, iba po iyon sa General Appropriations Act. At ilabas yung original na kopya ng General Appropriations Bill. At ito ay nagbunsod dahil tayo ay nag-file ng motion to issue subpoena duces tecum at obligahin ng Korte na ilabas ng mababang kapulungan yung original copy ng enrolled bill at yung original copy ng General Appropriations Bill. Why? Because I, Congressman Sid Ungab of the 3rd District of Davao, and more so President Rodrigo Roa Duterte, when we first presented this discovery, hindi namin kailanman sinabing may blanco sa GAA. Walang lumabas sa aming bibig na may blanco sa GAA. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratified, firmado at i-final deal ng miyembro ng Vice-Cam kung tawagin diyan sa House of Representatives, Bills and Index Service noong December 11, 2024, around 4 o'clock in the afternoon. Magkaiba kasi yung GAA. Yung GAA, pag yan ay hindi mo pinirmahan, mananatiling GAP yan. Nagiging GAA siya from GAP pag pinirmahan mo. Pero bago ka maging GAP, pupuntahan mo yung pundasyon. Yung Bicameral Conference Committee report, pag yun ay i-final na dahil aprobado, firmado, ratified, at i-final sa House of Representatives Bills and Index Service,
wala nang ibang pwedeng gawin doon kundi printing na lang nung tinatawag na enrolled bill. Kaya ipinapalabas natin yung enrolled bill. Nang sa ganun, makita natin, malaman at matuntun. Kaninong makating kamay ang nakialam diyan sa blankong bicameral conference committee report? Sino yung makating kamay na naglagay ng mga halaga sa blankong yan? Mahalaga nating malaman yun dahil doon pa lamang ay may krimen nang naganap. Yan ay falsification of a legislative document. Sapagkat pag natapos na sa BICAM, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng galawin kahit isang blankong item dyan. Malinaw yun. At nung naiipit na sila, una nilang sinabi na nagsisinungaling daw kami at sinabi namin may blanko sa GAA. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Makikita natin na yung direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay mag-gaslight to change the narrative and suit yung kanilang narrative. Wala kaming sinabing may blanko sa GAA. Yun nga ang kini-question natin. Bakit nagkaroon ng halaga bigla doon sa GAA? Blanko yung Bicameral Conference Committee. At kung naiipit na sila, ang tinuturan na ng mga mambabatas sa mababang kapulungan, ang sinasabi na, yun daw po ay ministerial duty na lamang at ang naglagay ng mga halaga ay yung tinatawag na miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Staff o yung miyembro ng Committee on Finance ng Senado, tinatawag nilang Technical Working Group. Dito mo makikita kung paano tayo patuloy na binubudol ng administrasyon nito. Nung sila'y ipit na, ang ituturo nila yung mararangal, yung matitino, yung mga tapat, yung mga honest na empleyado ng House of Representatives. Hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na merong maglalakas na loob na isang empleyado ng Senado o ng House of Representatives na makikialam sa blankong yan. Bakit? Malinaw sa ating saligang batas. Article 6, Section 24, pag-check nyo na lamang. Malinaw yan. That all appropriations bill shall originate exclusively from the House of Representatives. Ibig sabihin, yung mga halal na mambabatas. So kung empleyado ka lang, wala kang otoridad. Kaya natin hinahanap kung kaninong makating kamay yung naglagay ng mga halaga diyan sa blanco items of Bicameral Conference Committee report. Nais natin malaman. Babae ka ba? Lalaki ka ba? Taga-Malacanang ka ba? O taga-Kongreso ka? O marami sila? Ito ang ating dapat malaman sapagkat kailangan lahat ng Pilipino, kahit kayo, ay kasali sa usaping ito. Hindi para sumang-ayon dito sa aking inilalahad sa inyo. Kung hindi para magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, sarili ninyong paninindigan, sarili ninyong pananaw. Bakit kanyo? Pera nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino yan. Pera nyo ang linulustay sa maling proseso ng pagpasa ng tao ng budget. At yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung mga deflection, diversion, or continuing deception na ginagawa ng Marcos administration. Kagaya ng ano? Yung isa pang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit natin sinasabi nito'y huwad? Kukunin ko na rin ang pagkakataong ito. Malinaw din sa ating saligang batas. Article 11, Section 4 of our Constitution. Ang sinasabi, kung gagamitin mong behikulo o sasakyan papuntang Senado bilang impeachment, yung Article 11, Section 4, yung 1/3 ng miyembro ng mga House of Representatives ang pumirma para automatic transmittal na yung impeachment complaint, magiging articles of impeachment at tutuloy na ito sa Senado. Malinaw doon na dapat ito ay verified impeachment complaint. Anong ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Unang-una, ang nagtakda niyan ay ang ating saligang batas. Ulitin ko, Article 11, Section 4. Tumungo tayo sa kahulugan ng verified complaint. Tingnan po ninyo yung tinatawag nating rules of court. I believe that is Article 7, Section 4 of the rules of court. Ang nakalagay doon para kang konsidera
like kay isang verified complaint, dapat ito, unang-una, nabasa mo. Pag nabasa mo, kinakailangan na intindihan mo. Pangatlo, dapat ito ay base sa iyong personal knowledge o hindi kaya base sa authentic records. You have to help me do the math. Baka maaaring mali ang pag-unawa ko. Binibida nila, binabandera nila, 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras na trabaho. Sa 1 oras, meron lamang 60 minutes. Kung babasahin mo yung 33 pages na verified impeachment complaint ang titulo nila, kung babasahin mo ng totoo, nanamnamin mo, iintindihin mo, bago mo pirmahan, dapat yan siguro tig sa 10 minuto. Sa 1 oras, 6 na magbabatas lamang ang pwedeng pumirma. Sa 7 oras na trabaho, walang break. Walang toilet break, walang lunch break, walang merienda break, walang break. Ang makakapirma lamang ay 42. Kung titik 10 minutes. Sabihin na natin mabilis sila, matatalino sila, at sadyang marunong mag-speed reading. Di gawin natin 5 minutes each. Kahit na 5 minutes each. 84 ang maximum na makakapirma. Saan galing yung 215? Therefore, hindi ito yung requirement na itinakda ng ating saligang batas na dapat verified impeachment complaint. Therefore, hindi ito pasok sa definition ng tinatawag natin rules of court. Therefore, hindi rin ito papasok sa definition ng verified impeachment complaint ng sariling rules of procedure ng House of Representatives. I think it's Article 2 or Article 3, Section 2 or Section 3 of the Rules of Procedure of the House of Representatives. So makikita natin, yung patuloy na panawagan ng hakbang ng maiso to uphold, respect, and defend the Constitution. Hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan, kundi pagpus yung mga naninilbihan sa ating pamahalaan, yung mga elected, kahit na yung. So ito ang dapat nating maging usapin at lagi kong sinasabi tayong mga Pilipino, we should all come to a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. Kinakailangan na intindihan natin. The midterm election na to will serve as a referendum. Tayo ba ay sang-ayon sa 3 taong baluktot na pamumuno ng kasalukuyang administrasyon? Kung kayo ay masaya, pagbigyan nyo sila, ipagpatuloy na ba ng another 3 years? Kung kaya ninyong kumbinsihin ang sarili ninyo na mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayon kesa sa 1,000 piso ninyo 3 years ago, huwag ninyo akong tingnan, huwag ninyong tingnan yung mga Duterte certified senatorial candidates. Huwag ninyong tingnan ang hakbang ng maiso. Marami akong nakakaharap, nagpapasalamat sa serbisyong ating ginagawa na naghahatid ng mga tamang information at pinaglalaban ang karapatan natin mga Pilipino. Subalit, alam mo ninyo, dapat ang ating mindset para tayong isang pamilya na lahat tayo ay may pangarap na umunlad at umasenso bilang pamilyang Pilipino. Hindi natin pwedeng iasa lamang sa smaller segment, halimbawa yung isang pamilya. Hindi mo pwedeng iasa lamang kay ate, kay kuya, kay bunso na sana magtrabaho ka ng maigi para yayaman ang buong pamilya, matutulungan mo at nasa balikan mo ang magandang pag-asa ng ating pamilya. Ganon din sa ating bansa. Dapat dito tulong-tulong tayo. Hindi lamang ako, hindi lamang ang hakbang ng maiso, tayong mga Pilipino. We should all be willing to do our share in nation building, to help each other to experience both the joy, the difficulty, the challenges, and sufferings. So ito ang aking mensahe sa aking pagbisita muli dito sa Cebu at pakikiisa sa gagawing integration rally. Ito ang ating pag-usapan. Hindi yung mga deflection, diversion, and continuing deception of this administration para maiwasan nila itong anomalous, illegal, invalid, unconstitutional, and even criminal passage of the 2025 national budget. Huwag tayong liliis sa totoong usapan. Ang totoong usapan ay ang anomalous and illegal unconstitutional 2025 budget. Ang usapan pa rin ay ang inflation. Ang patuloy na pagtaas ng kahirapan
ng kagutuman, ng kriminalidad at ng droga. Ito ang usapin. Huwag tayong palilihis, hindi yung patuloy na political persecution, hindi yung lagi na lamang sasabihin ang mga kasama ni Pangulong Duterte ay pro-China. Saan ka nakakita na mismong presidente o leader, kung leader ka mang maituturing ng ating bansa, ang siyang naggagatong at higit pang pinapainit itong hidwaan sa kanyang isip sa pagitan ng Pilipino at ng bansang China. Hindi dapat ganoon ang pananaw ng kahit na sinong national leader. Dapat yan ay pinagtutulong-tulungan natin to diffuse and de-escalate the tension there in the South China Sea. Sapagkat, lagi nating tatandaan, I think Article 117 of our revised penal code. Yung panggagatong dyan sa issue ng South China Sea, that is also a criminal violation. Hindi ba? That is fomenting dispute with our neighbor, China. Paano na lang yung ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at mainland China? Paano kung sila ang makaranas ng retaliation? Hindi ng Chinese government, kundi ng mga Chinese. Pag napikon, kursunadahin o paglaruan yung ating mga kababayan, paano sila? Sinong poprotekta sa kanila? Kaya nga sila nagpakalayo-layo para kumita ng marangal at higit na may oportunidad dahil hindi nila makuha dito yun. Tapos gagatungan pa natin. Diba? That is inciting to war. So ito dapat ang ating pinag-uusapan, hindi yung kung ano-anong diversionary, hindi yung kung ano-anong patuloy na deception. And again, sabi ko nga din noong proclamation na rally ng Duterte approved and certified senatorial candidates, ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking dito, at ang suka ang kalaban at tutugis sa mga nagbubudol na patuloy sa ating mga Pilipino. Magandang hapon. Okay, open up for questions from the Freeman. Okay, I would like to ask questions from our Hakbang ng Maisog, Cebu. Ano yung ma-expect namin later sa indignation rally? Mayong hapon, no? Ako lang binisayon. Mayong hapon ganin yung tanan nga niya karon dinhi. Balikon ako, no, kagahapon do naman tay press con. Pero balikon ako og subay kung unsa gyud ang maisog, no? Unsa ni siya kay daghang wala ibaw unsa ang grupo sa maisog, no? Ang hakbang ng maisog, dili siya usa ka partido, usa ni siya ka social movement, usa ni siya ka mass movement. Diin kini siya nahimugso niadtong panahon nga nahibaw-an sa atong kanhi Pangulong Rodrigo Duterte o ang iyang right-hand man nga si former Cabinet Secretary Johnny Basco na dunay People's Initiative para uspon ang atong konstitusyon. Kunya natawag itong hashtag na Dabaweños are not for sale, no? Kay ang mga pirma sa mga tao aron uspon ang atong konstitusyon dunay bugti, no? Nga ayuda ba o unsa? Angkon nidako kay siya nahimong hashtag the Filipinos are not for sale. So atong panahon na nahimugso ang hakbang ng maisog. Ang una ra gid niya atong gustong buhaton maundang, no, o dili mapadayon ang People's Initiative. Pero tungod niadto naghimo sila og rally, ang first maisog rally January 28 dito sa Davao City. Nasundan sa ikaduha diri sa Cebu ug sa lain-lain pang bahin sa atong nasod. Diin, dito nakita nga gianam-anam yun nila og pagpahilom ang kanyang gitawag og political dissent, no, mga dissenting opinions. No? Unya kami, kay mga like-minded individuals man mi, nagkahugpong dinhi sa Cebu, mga yano o ordinaryo naming mga lumulupyo nining atong probinsya. Ako, si Jun Abines o si Atty. Eileen Caballes, no? Who is the lead convener of the TAPS Coalition, the Transparency, Accountability, Peace, and Security. Kana siya, ang TAPS Coalition are made up of professionals nga nag-advocate, no? Ang upat ka prinsipyo nga mao'y giadapt sa hakbang ng maisog. Fortunately or unfortunately for that matter, kami 7 kapuok na assignan as maisog core group sa Cebu. Ako, di ay si Elmer Hugalbot, EB Hugalbot sa akong social media pages,
usasab ko sa 40 ka mga social media personalities nga ipatawag aning tri-committee kauban si June Abines, no, aron na anin lang yung ilang fake news no, or something. So karon mangutana mo unsay gyud nakapaaghat namo, no, kay walay politiko nga nagpaluyo namo ani, no. Ang una yung nakapaaghat namo, no, ang red line nganong ni gawas na gyud ni ang pagpirma gyud sa unconstitutional, no, budol nga impeachment ni Sara. Dito na among nakalit og desisyon nga magmugna mi og usa ka anti-impeachment caravan. Wala to siya media hype. In fact, daghan kaninyo din nga mataga media sa Cebu nga wala kay bawa to. Unya, tungod ni adto very successful, more than 200 vehicles and about 500 motorcycles among nasabutan nga magpagawas na sad mi og dako-dakong rally kay daghang lang hangyo kay wa sila ka-apil ato. Mao na karon nga instead nga anti-impeachment, 5 na ka issues nga giatubang karon sa atong nasod ang hinungdan o ang dapat natong istoryahan aning indignation rally kani atong kayugot, no, sa mga issue nga nahitabo karon sa atong nasod against the impeachment, against corruption. Sabi kayo na ni Senator Vic Rodriguez, ang foremost nga ebidensya na ang GAA question, ang oppression sa political dissent, no, sa mga maisog rallies atong una o kaning mga vloggers karon o mga political critics nga sadly out of the 40 nga gipatawag, 37 of them, no, are incidentally aligned with the Dutertes, no, or sympathetic to the Dutertes. Kunya ang kolora mo'y, you know, watakibaw asa ilang alignment. Ang pikas na idaghan wa nila ipatawag. That's one. The rising crime rate, no, and then yung rising criminality because of the rampant use of drugs. Again, no, makita natin sa social media, nakikita natin yan na gumagamit ng droga na naka-Facebook Reels at naka-Facebook video. Kasi nga, yun na nga, there were utterances by no less than the PNP chief himself na yung drug use is just for the economy para makakuha ng extra pay for overtime. I mean, eto talaga, we are now on the brink of being a failed state. That is why we need to speak out, no? Hopefully, this will be replicated in all parts of the country because Hakbang ng Maisog has many chapters, no? About more than 10 chapters across the country. It has chapters overseas in Europe, in the US, in Japan, Hong Kong as well, no? So, we are very fortunate as well that when we set up, this is not a political campaign rally, no? But it will have its own political color, precisely because all the issues that we are putting forward have political solutions, mga polisiya na dapat ipatupad. So that is why you will be expecting, as confirmed already, former President Rodrigo Duterte will be here as our keynote speaker. We sent out formal invitations to the office of the Vice President without any confirmation yet if she will be attending. We also sent out a formal invitation to incumbent Davao City Mayor Basti Duterte. We still haven't received any confirmation if he is attending. And then we also invited, no, every one of the senators that are Duterte approved, no, the lucky 9, the Duterte 9 candidates, no. Si Atty. Vic ay nandito na. Congressman Marcoleta has already confirmed that he will be attending. Jimmy Bondoc is here already. So we don't kasi nga this is a lightning rally. It will just 4 days for us to prepare. No? So we're expecting a crowd of about 15,000, but we're preparing for twice that. Okay? Okay. Simula nang nanalo si Marcos Jr., ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas pabagsak, palubog, negatibo. At lahat ng nagrarally simula sa Davao, Dumaguete, Tacloban, sa Luzon, talagang tinutugis, hinaharang at pinipigilan.
ang social media, isa sa pinakamaingay, pag nagsasalita ka laban sa mga totoong isyo, tatawagin kang narco vlogger, pogo fake vlogger, fake news peddler para lang patahimikin ka. Pag palagi kang nagsasalita ng opinion mo, tatawagin ka sa Quadcom, Tricom para ikulong ka. We are already in a silent martial law. Sino ba ang nabigyan ng mga rally in the last 36 months? Yung INC, binigyan sila. Tapos yung mga yelo ng mga sponsor ni Trillanes. Pero karamihan sa maisog, totoong mass movement, hindi binibigyan ng pagkakataon na magsalita at ipalabas ang saloobin. Kasi takot sila na makita nila sa kanilang mga mata na 90% ng mga Pilipino galit na. At ngayon, meron tayong maisog core na nagkaraban dahil nagalit tayo sa lightning impeachment. Sabi ng mga tao, may gagawin ba tayo o wala? Sabi natin, okay, let's have a caravan. It turned out it was very successful. The whole 4 hours, ang mga tao galit na galit, sabi, Duterte. They are craving for a Duterte leadership. It is a brand of good leadership. Hindi sila, parang yung energy nila, kulang pa. Sabi na, let's do something bigger. So, ang core maisog, we have to make something bigger. Because, sabi ng iba, ba't din nyo sinabi, ba't din nyo inano sa media? We were not that confident because we don't have the resources. We don't have the manpower. We don't have the funds. We are volunteers. And we take money from our own pockets and ask some supporters. But there are many. Sabi niya, ba't din mo sinabi, may bibigay kami siya. But we are not asking. We're just doing our job. Now, nung alam namin na hindi ang Cebu, for the longest time, naalala lang ang Cebu as biggest province of voters every time election season comes. But all 3 years, 6 years, Cebuanos are nobody. Ang opinion natin, hindi pinapakinggan. Kaya tayo mga Cebuano, we are capitalizing. Let's speak as one Cebuano. Ano yung nasa loob natin? Kaya nagkaisa kami, okay, let's have a rally. Napunta tayo dito sa Mandawi. But we were not even sure sino ang papansin. Sino ba naman Cebuano? Wala naman tayo, di ba? Every time may election lang, naalala tayo ng mga malalaking ano. Pero if you notice now, if we speak the right message, if we speak the right language, pag sinabi natin yung totoong issue, ang tao lalapit sa'yo. Kaya mismo si dating Presidente Rodrigo Duterte pumunta dahil nakita niya sa video, sincero ang mga Cebuano. Tinuod ni Bay, kinasing-kasing ni, naglagot nami. Nakita ni Duterte nga bisan yung napakainit, Duterte. We are crying for a Duterte leadership. Yun ang sigaw ng mga tao. Ngayon pumunta si Presidente Duterte. All our allies andito na. Andito si Attorney Vic. Marami nang nakinig. Huwag na natin tong bitawan. Dahil pag tumigil tayo, mananahimik tayo, babalik ulit tayo, may 3 years pa na ang bangag ang mamuno sa atin. Maawa tayo sa namatay ng mga bata everyday. Mga silingan na ito nangamatay, mga bata, sakit sa dugahan. Mga nakaroon, kita mga Cebuano, ato ipakita na nagkayusa ta. Proud sa nato, kag Bisaya si Rodrigo Duterte, waa siya kailan ako, wow. Ordinaryo namin nga mga tao, wala pa ni ka kumusta na niya. Pero if we speak the right words, if we speak the right message, Filipino will be united. Huwag tayo matakot. Kagabi, yung bahay ko, pinasok ng mga 12 CIDG from Manila. They stole my cellphone, my PC.
and they threatened me. Tapos, the time 12 o'clock. Bakit nila ginawa yun? Ang timing, because I was speaking from my heart, na ang Cebuano galit na. The day before, sobra na. Bangag ang presidente natin. Si Marpil is supporting drug lords. Si IDG chief is a human rights violator. Hindi ako natakot. Umiyak ako nung nag-live ako. Umiyak ako dahil naawa ako sa Pilipino. Kasi yan ang gagawin nila sa akin. Gagawin nila sa kasama natin ng mga maiso. Pero hindi ako atras. Hindi ako natakot. Masakit ang loob ko kasi yan ang gagawin nila kung sino yung matapang. Anong ginawa nila kay Sara Duterte? Akala niyo pero yung threaten to kill her? It's real. Si Rodrigo Duterte, it's real. They want to kill the Dutertes. Tapos, kaya nung makita siguro ni Tatay, I'm not sure about this, but when he saw the Cebuano na atay kasing-kasing, di na nato ni buhian. Ako mismo, andap ko mamatay karon, balikan ko ni CIDG, pusilo ko, I don't care nga naman, namatay matagdanan. Pero never ang Cebu mo manalaw. Mo bitong nagigamit ang word nga maisog, because ang pinakaunang isog sila pulapong gikan dre. So ato nang sugdan, atong ipakita karon diri sa karon nga rally. Maisog ang Cebuano. We support a leadership like Duterte. We support the candidates, the Duterte candidates, because every time they speak, like when I listen to Attorney Vic, he speaks from my heart. Although he's very more straight and eloquent, parang sabi ko, this is my candidate. Marami pa, siyam sila, suporta natin. Pero this is not just an election. Ang sabi nga, this is a referendum. This is the statement of Cebu. Panawagan din natin sa media natin, magkaisa tayo, tulungan natin ng this is no longer about my job, your job, sino yung malakas. Well, let's just do our best na mapalitan ang bangag na administration, if possible, legally, or extra-legally, if necessary, para ma-save yung bansa natin. Because if we wait until 2020 and do nothing, wala na tayong abutan. Baka mismo mga family members natin kakatayin ng mga adik. Dahil ang pumapatay sa mismo mga pamilya ngayon, yung mga adik nilang mga pamilya. So, pasensya na, but that's from my heart. Thank you. After that very powerful statement, Sir Jun, murag ang akong gusto isulti karon, Duterte. Duterte! 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 Pero I am also tasked to answer the question kung sa'yo i-expect sa karon na rally. Kanang pasaylo ha, organic yung kaayo ang pagplano na mo ani. Munang ang finalization sa program, we are finalizing it as it comes along. Daghan kay mangutan na unsay expect. We also ourselves didn't know what to expect until now. We didn't even expect na po na i-respond din na ay yes at bang, no? Na nagdaghan kay silang nangaripod ay. Imagine that. Imagine that, our caravan, nga organic kaayo from the hearts of the people, giduaw not just by you, the press people, not just by katong mga Dutertista sa Cebu, because Cebu is really a Duterte country. Giduaw appeal sa mga pikas, sa admin, no? Well, kung daghan kay sila, that can only mean that we are strong, because they sent their most powerful. So, sige lang, dasig lang. Okay. Sa ato ang program, in fact, I think na anay nagsubo dito. It first starts with an entertainment. Daghang mga entertainers, a lot of entertainers volunteered to bring in the crowds. And then by maybe 6:30, we will start the program proper with a multi-faith, interfaith na prayer. And then, before our speakers, we actually invited 3 speakers from the senatorial lineups. There are no other local speakers na mo talk except
Mayor Jonas Cortez in order to welcome us, because like in the first rally, it was Mayor Mike because he was the Cebu City Mayor, the host. So here, it's in Mandaue, it will be Mayor Jonas Cortez. We are also trying to avoid na dili maingnan ang ato ang mga local candidates na attendees that they are electioneering prematurely, campaigning, because this is not yet local campaign period. So we invited 3 speakers. First, it will be AACQ, who will be represented by somebody, and will also send a video message. And then we have also Congressman Rodante Marcoleta. But our very, very special guest senatorial candidate speaker is Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, we want more of that, so we give you the most time. Okay. And in between, because then we heard na there will be PPP Laban slates coming in. So we do not know also when Tatay will be exactly arriving, because he's a night owl. So we will just swoop in at night, in the middle of the night, we don't know. But the PPP Laban slate, some of them will be coming here. We also prepared some questions, and these questions are taken from the GCs, our group chats of the Maisog. Because this is really, we remind again everyone, this is Cebu People's Indignation Rally. So it's an indignation rally by the people. They should get to ask questions. They should get to demand answers. So from the group chats, we got questions on issues. This will be thrown to the guest senatorial candidates who will be coming in. Random. They will not be allowed to prepare. We like it the Attorney Vic way. Nothing curated, ask anything. Tama po ba, Attorney Vic? We like it. We like it the Attorney Vic way. If they're not as good as him, well, we'll leave for them. But it will be random. Random. They will be given 2 to 3 minutes to answer on top of their opening and introductions. So at least they also have an opportunity to campaign their platforms. So in between the speakers. And then Mayor Rodrigo Duterte, as he prefers to be called, former President Rodrigo Roa Duterte, will be introduced also by Mayor Cortez. Then it will be him who will talk. We are not sure yet whether Mayor Baste or VPISD will be coming. But if they are, then perhaps they will also be given an opportunity. As we said, the program is developing as it goes. Even now, just a few hours from its start, it's still developing as it goes. So that's what you are going to expect for tonight. And the hosts will be EB, June, and myself. So para menos gastos, because this is really organic. But you know, share ko lang. Despite the fact that we came into this with no seed money, nothing. Volunteers keep coming in. As volunteers keep coming in, as donations keep pouring in also, there are more costs also rising. But still, we are able to, because God is good. God is, the provision of the Lord is really good if He means it to be this way. So that's it. Okay, ngayong hapon, Attorney Vic, Ian Navarro from CCP at Channel 47.6 na-open up yung issue about sa impeachment. This week, yung kampo ni Bibi Duterte ay nag-petition na sa Korte Suprema. Habang si Senate Minority Leader Coco Pimentel wants to do a caucus para pag-usapan ang magiging susunod na plano sa magiging impeachment trial. Would you think, would you think it would prosper yung issue tungkol sa impeachment po? Attorney Rodriguez? I will always, we should all go back all the time to what the Constitution provides. The Constitution is very, very clear.
dapat yan, yung ganyang vehikulong pinili nila, yung 1/3 ang pumirma para automatic transmittal, yung complaint, magiging articles of impeachment, ay kinakailangan yan verified impeachment complaint. Ulitin ko, pag sinabing verified, hindi porke linagyan mo ng titulong verified impeachment complaint, yung iyong complaint, verified na yon. Merong legal and technical meaning yung verified complaint. Etong verified impeachment complaint, kahit silipin ninyo sa ating saligang batas, kinakailangan niya based sa iyong personal knowledge or authentic document. Ganun din sa rules of court, ganun din sa rules of procedure ng mismo mababang kapulungan. Hindi natin kine-question kung meron silang authority o kapangyarihan to initiate impeachment complaint. Malinaw din yun sa ating saligang batas. We're not questioning that. Nasa kapangyarihan ng mababang kapulungan mag-initiate ng impeachment complaint. But, yung laging sinasabi at naririnig ninyo, mga miyembro ng traditional and new media, the spring cannot rise above the source. The source of the power of the House of Representatives is none other than the Constitution. Hindi maaaring mas mataas pa sila at makapangyarihan sa ating saligang batas. Malinaw sa ating saligang batas. Verified impeachment complaint. Now, dapat bang bigyan daan ito ng Senado? Alam mo ninyo, kung ako naroon na sa Senado, ako lalabanan ko ito. Subalit ngayon wala pa tayo, sa tingin ko dapat hindi aksyonan ito ng Senado dahil nga yung pinaliwanag ko. Hindi maaaring verified impeachment complaint ito ng 215 congressmen. Paano? You just have to do the math. Paano makakapirma yung 215 congressmen following the very strict requirement of the Constitution that it should be a verified impeachment complaint? That requirement of the Constitution should never be set aside. That requirement of the Constitution should never be taken lightly. Why? You never and you do not toy and play around with the mandate of the 32 million Filipino people who lawfully, legally, democratically, and constitutionally installed Inday Sara to be our Vice President. Hindi natin dapat ipanakaw yung sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino sa iilang elitistang mambabatas. Yan yung ating pinaglalaban na hindi natin dapat bitawan itong issue ng impeachment na talaga namang unconstitutional. Is Rodriguez. From White Amiral, DYKC po. Sir, from White Amiral report, sinasabing may blanco. At papunta, saan pa yun? Ano pa bang proseso dyan? At sinong in charge? At gusto lang naming malaman, sino po ang in charge ng printing? Kasi doon na siguro yun, bago piniprinta nila, kapila pa na yung 251 billion. That's why we are trying to find out saan nangyari itong manipulasyon ng Bicameral Conference Committee report. Malinaw yan. Pagkatapos ng Bicameral Conference Committee report, they will have a choice na ratify ba nila, which they did. Will they approve it, which they did. Will they sign it? They signed it. Will they file it? They filed it. Doon sa House of Representatives Bills and Resolutions. Pagkatapos ng tapos na, wala na ibang pwede gawin. Maaaring nagkaroon ng halaga yung mga blanco items sa printing, tama ka? Kaya hinahanap natin yung copy ng enrollment. Ano ba kayong ano kayong suspect? Sino yung? Inutusan. So, gusto namin malaman mo ba? You have to remember that at the end of the day, I am a lawyer, so I'm very careful for things that I do not know personally. I am doing our investigation, we are doing our case build-up. Hanggat ngayon, wala silang may pakitang copy ng enrolled bill. Meron kaming nakita, bago pa man nila isiping galawin, meron kaming nakita, because they keep on referring us doon sa archive department or archive section ng House of Representatives. So we went to the archive section of the House of Representatives. Ang aming nakita doon ay kopya ng enrolled bill na nawala na yung mga blanco. Pero, hindi ito pirmado
ng Senate President, hindi ito pirmado ng Speaker of the House, hindi ito pirmado ng Senate Secretary, hindi ito pirmado ng Secretary General ng House of Representatives. Ibig sabihin, pag sinabi mong archive section, di ba, pag sinabi mong archive section, repository, taguan ng mga original. So, yun ang aming nakita at wala pa silang maipakita hanggang ngayon ng kopya ng original enrolled bill. At yan, uulitin ko, yan ang pinag-uutos ng Korte Suprema. Ilabas ng House of Representatives ang kopya ng enrolled bill, hindi ng GAA. Hindi ng GAA. So yung sinasabing labanan ng fake news, labanan natin yung isang fake news ng isang kilalang broadsheet at banner story niya, inutusan daw ng Korte Suprema ang mababang kapulungan na ilabas ang original copy ng General Appropriations Bill. Mali! Sapagkat ito po yung kopya ng order ng Korte Suprema. Babasahin ko lamang ho para malinaw tayo, labanan natin yung fake news. Nakalagay po rito sa paragraph C, respondents, yun po yung Senado at House of Representatives, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24, 20. To the same question? Yes, sir. Una sa lahat, ang amin laging pinaglalaban nila Attorney Vic at ng buong PDP Laban State, no, is to go back to basics. Kailangan natin bumalik sa Constitution. No? Tulad nga na sinabi ng Attorney Vic, mali naman yung liquidation by certification. Yung sinasabi niyo kung paano pag kami ay nangailangan. No? Hindi naman kami mangangailangan in that sense. Kasi po kami po ay naninindigan na mali ang pork barrel, halimbawa. No? Hindi naman tama ang post-enactment legislator participation na tinatawag sa Bellica versus Ochoa. Kaya gagawin po namin ang trabaho ng senador na constituency, representation, legislation sa tama pong paraan. Hindi po kami mangangailangan at hindi po kami lulod sa kahit sinong kapangyarihan dahil ang kapangyarihan namin nanggagaling lang dun sa sana mga boboto sa amin. Back to basics po. I want to answer the question. Your question for now? Yeah, because it was asked about. Well, you know, very eloquently, Attorney Vic has already stated, first of all, yung aming shared vision of making sure that the budget is responsive to the needs of the people. Walang hausyaw dapat. Pero siyempre, meron po kami mga personal na bills na gustong alagaan. Halimbawa, ako, I am totally against hospital detention. Yun ang una kong gustong asikasuhin, yung Anti-Hospital Detention Act. We have to amend that RA 9439. Kasi nga, lalo na po ngayon na nakikita natin, hindi na nga nababayaran ng PhilHealth yung ating mga medical bills. Yung iba, kinukulong pa dahil hindi makabayad, kinukulong sa ospital. Kaya ako to laging pinag-uusapan kahit na hindi siya yung pinakamainit na balita. Kasi po 6 years ako sa PAGCOR. At 6 years po, lumuhod ang mga pasyente sa amin, humihingi po ng medical assistance, nakakulong sa ospital, hindi namin matulungan. So that is one of my pet legislations. Question po. Daily Soil from One News. Yung nangyari po nga sa CLDG, sa Imuha, sir? Yes. Can you expound on what happened, sir? Kung sa ibanita nila, kung sa tuyok sila sa Imuha. Ikaw, may confiscate mo cellphone? Yes, siguro to start the story, I am part of the Maisog Gold Group that's been building this in the last 3 days na magkaroon tayo ng big rally. So, indignation rally, isa yun. At saka isa rin ako sa yung 40 vloggers na pinatawag ng Quadcom at saka nung Tricom for the second time last February 18 para i-investigate, but we understand it is a persecution at ipahiya at we expect that we will be cited in contempt. So that's the background. Now, with all that background, I really did not expect na I think there was a time that I shared a post by Jason sa that Mr. CIDG Chief Tory was sick, and I was just saying, is this true?
Yun lang ang sinabi ko. I just shared the post. Tapos na sinabi na agad ni Tory na he will file a cyber libel case against me and Jason Sa. But I forgot about it because that was months ago. Then suddenly, yesterday, from setting up the stage sa rally natin, I went home at around 11:30. By 11:45, at least a dozen of police personnel, CIDG personnel, came to my house. Sa third floor na, nakapasok na sila. Tapos they said, okay, we have a warrant, search warrant, and don't give us your cell phone and your computers. And they barged in like very forcefully. Tapos we cannot move. My wife, Tita, was really reacting, but while she was shouting and telling them that what's going on, talagang sinabi niya, we will arrest you. Parang tutulayan na natin to, bibit-bitin na natin to. Sabi ko, I need my lawyers. I need you need to give me the time to have my lawyers around kung paano niyo ako abusuhin. At talagang inabuso ako. Nung kinuha yung cellphone ko, mismo sila may laptop, instead of seizing it and preserving it as an evidence, kung may cyber libel man ako na crime, they put a laptop on my table and they even used the electricity, and for 3 hours they tried to probe and download all the content of my cell phone. I said, I object on that activity because you're not supposed to probe or check without the supervision of the court. Kasi ebidensya yan eh. What if you plant something in it? Tapos ang dami kong kaibigan na tulad natin. We are normal citizens that are expressing our disagreements with the government. So, despite my objection, talagang ginawa nilang harap-harapan for 3 to 4 hours. I cannot do anything because they won't allow me to touch my phone. Do you think, sir, it has something to do with you organizing the Maisog rally? It's very obvious because the warrant was signed February 20, and we started saying we will have a rally by I think 19 and 17, 18. But I was not really making it very formal at the time. I said there's going to be a rally because I am not the one in control of the rally. I am just part of the core group. Tapos it is a developing activity. Kasi when we heard na walang darating, baka we might not pursue. It just happened that when we float the idea, help, support, and yung encouragement keep coming. Kaya we were able to come up with this big event, and in fact, we're very happy to have the Duterte candidates coming in because this is parang kumbaga reinforcement too. We need the help. Cebuano needs to be also seen as a very important factor sector of Philippines. Hindi lang so we're very happy. We have Tatay Digong coming. We are very happy Attorney Bondok, Attorney Vic Rodriguez, and I believe yung advocacy nila, yung objective nila are aligned with our Cebuano and Filipino ordinary citizens. And of course, we Duterte. So we're very happy about this. Sir, ang imong cellphone, laptop, i-confiscate from kinsa nga unit, sir? Ako ang unit, duha ka unit ako. Kinsa nga unit ang nag-operate to CIDG, I think Manila. They sent a colonel, lieutenant colonel, and a major, and all these guys. They said cybertech na group. RACO, yes, and they tried to really. I suspect may apat sila na tao na naka-live all the time, and I think some gods are watching me enjoying the activity na talagang I was caught off guard. Tapos I think nag-live sila and I think they are trying to download my data and put it online directly to Manila. So, sa mga friends ko, I am not hiding anything. There's nothing that I'm hiding. Pero sa Facebook na June Abinis and Ernest Abinis, I was able to retrieve control, but I suspect they are spying on it.
and unfriend me or yung mga, if you send messages, be careful with your jokes or anything because the enemy is already watching. We are under silent martial law. So naa sa ilaharon ang custody sa imong cellphone sir, naa sa ilaharon sir. Again? Cellphone nimo and laptop naa gyapon sa ilaharon. Andon sa kanila yung cellphone and I maybe my lawyer, Attorney Erin can help. The cell phone and the PC, the desktop of desktop of Sir June Abines is already in the possession of the PNP forces. I don't know if it's coincidence or not. But one of the support team's account also got hacked just less than an hour after, and we noticed that our data on the who are coming was also shifted around as to the seating arrangements. So we had to redo everything. Can you imagine our VVIP and VIP listings? So I don't know if it's coincidence, but it seems very odd that her account should be hacked, and then it's the rally data that should be interfered with. The first PBP. The first, yeah. So if you're asking us, do you think the search into Sir June Abines' home was motivated because of this rally? And there's a very, very big possibility that it is. Good afternoon, Rowena from Bimoy RF, Sir June and attorney. With this kanang kalimutan sa CIDG towards the Sir June, wala ba din nakapahuyang or nakapakurat sa Maisog Cebu na sabi na wala ba din kahadlok ninyo kaning gino ninyong pangharap? At first, it was shocking. Pero as na-subside na, I said, okay, those people were just ordered by the evil boss. So, wala na ko maglagot atong nang abusa sa ako because naamay nagsugog yun nila. Yes, I was shocked, but I'm not afraid. The worst that can happen to me is, of course, get killed. And anything that we find, if it's very valuable, you cannot offer laway. Dili yun ni madaog laway, lawas o katarungan. You have to shed something valuable. And I'm willing, kung naay na po, nga unang maihaw, I don't care appeal ko because that will be an honor. Kay kasagaran sa ato sige na lang tagpanalaw. If you live with fear, you die 1,000 times. Doon na ba'y lakang pagabuhaton against or pagbigan sa inyong answer? It's a continuing fight for transparency, accountability, peace, and security. We have not planned that far ahead, but the only thing we know is we will keep pushing for that goal. So if you ask, have we become discouraged? No. We have become even more encouraged because sino naman ang papansin sa'yo if you are not effective at what you're doing? So maybe we are reaching more people than we think we are, and they know it. So keep on fighting. Someone's fighting back, so you must be pushing forward. Sir John, aside from Attorney Irene as your legal counsel, who are the others or voluntarily? I have some calls, but I'd like Attorney Irene to answer. Daghan kaayong mangutana bitaw ana. Saan ba kayo sa kaso? Saan ba ato sang kumanon ang rally? First thing first, daghan kay naghuwat dito sa Kuan grounds na. So, first things first, I'm sure that legal assistance will be provided. I mean, I'm going to assist Sir June, and I know that a lot of people, a lot of Cebuanos are sympathetic to him. Attorney Bondok, anything you want to add about the fate of Sir June? Well, first of all, kung kailangan niya ng abogado, marami po kami dito. And
it would be our honor to give our part. No? Napakasimple po nung overview nakikita natin. There is oppression. Kasali ho yun dun sa 5 words na pinapakita sa indignation rally. Diba? Impeachment, criminality, corruption, oppression, drugs. Tama? Yung oppression is very clear dun sa Tricom vloggers. Parang it is the theme of this government to silence any dissent. No matter how legal the dissent is, they will silence it. Napakalinaw. So I think we'll fight the battles as they come. Ang gusto ko lang i-propose sa aming team, sana very soon, maunahan naman natin sila, hindi tayo puro depensa lang. And I think the indignation rally is a good step. Maunahan naman sila para marinig ng bayan yung totoong rinig ng gobyerno yung totoong saloobin ng bayan. Sir, good afternoon. Benji, Talisik of Exertan. To Atty. Vic Villegas, sir, magandang hapon. Sir, reaction lang po, sir, doon po sa may makalat na 100,000 pesos na although malayo may election, but to 2028 na dito, na let's support Ferdinand Martin Romualdez, Philippine President of 2028. Akin simple lang. Una, hindi ko nakita ang personal yan. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. And going back to what I have intimated early on during the start of this press briefing, balik tayo sa sentro. Hindi yan ang usapin. For all we know, that's another part of the deflection. Para tanggalin yung usapin saan? Dito sa illegal, immoral, unconstitutional, criminal 2025 budget. Liniliis ang usapan sa inflation. Sa paglaganap ng kahirapan, kagutuman, paglaganap na naman ng droga at pagtaas ng kriminalidad. Yan ay deflection. Huwag tayong sumabay dyan. Let's go back to the center, balik tayo sa sentro at mag-focus tayo doon sa makabuluhang usaping panlipunan na tumatagos sa sikmura ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung kalokohan na linilihis nila ang usapin. That's my personal view doon sa tanong po ninyo. Attorney Vic, are you willing to be a legal counsel of Attorney Sir John? No, I do not mind working with Attorney Irene. Meron na siyang napakahusay na legal representation. But I do not mind giving my 1 centavo worth of advice. And one thing that I can see at the moment, kasi ito rin panawagan ng hakbang ng maisog, yung transparency, accountability, peace, and security. Let's say, for example, and for the sake of our press briefing this afternoon, that what they have is really an authentic search warrant. Kahit may authentic search warrant ka, merong batayan at panantayan yung pagsisilbi ng search warrant. It could be a crime committed against personal liberty or security. Sapagkat pagsiserve ng search warrant, hindi naman pwedeng bargas ang pagsiserve mo ng search warrant. You have to check kung merong paglabag na nagawa. They can move to have the search warrant quashed at masoli lahat ng property at ari-arian ni John Abines at panagutin kung paano, they have to identify first, authentic ba yung search warrant? Because when you apply for a search warrant, may affidavit yan na nakalakip eh. At yung affidavit na yun ang gagamiting basihan ng huwes na base sa kanyang personal assessment talagang dapat mag-issue ng search warrant. But the search warrant must particularly describe the place to be searched and the things to be seized. Hindi yan yung pwedeng lahat ng sulok ng bahay mo lubugin. Kailangan meron kang pinupuntirya kung anong floor, kung anong palapag, anong cabinet, anong gamit lamang ang iyong kukunin. Now, if someone violated itong mga requirements provided for by the Constitution and by the rules of court, then meron tayong nakikitang paglabag doon sa tinatawag nating crime against personal liberty or security of John Abines, his wife, and his family, and even violation of domicile. Attorney Vic, balikan ko lang po yung sa petition na pinahal niyo sa Supreme Court. I heard na ang deadline ay sa February 24. Doon sa pinapasubmit na kopya ng General Appropriations Bill and Enrolled Bill,
What if kung hindi ito ma-submit ng House of Representatives? Oh yeah, and I forgot to notify the body. Nakatanggap kami before the close of office hours yesterday, Friday. Yeah, yesterday, Friday. Nakatanggap kami ng motion. Ito yung mula sa gobyerno. May motion ang Office of the Solicitor General requesting for an additional 5-day period para makasagot sila dito sa ating demanda questioning the constitutionality of the 2025 budget. Natanggap natin kahapon, so hindi pa natin nalalaman kung sila ay pagbibigyan ng Korte Suprema sapagkat malinaw sa naging kautusan ng Korte Suprema yung binigay na 10-day period ay is non-extendable. But the Office of the Solicitor General ay humingi ng additional 5-day period. So we're still waiting, bagamat merong ibinigay na deadline February 24 to produce sapagkat nag-file tayo ng motion to issue subpoena to sa STECOM. Hindi naman nag-issue ng subpoena pero inutusan ng Korte Suprema na isumiti nila, ipakita yung original copy. Ulitin ko ha, nung General Appropriations Bill at General Appropriations Bill at yung Enrolled Bill. Yun ang inuutos. Mali yung pahayagan, yung broadsheet na ang headline niya ay pinag-utusan daw na introduce ang GAA. Wala akong nag-question sa GAA. Ang kini-question natin yung proseso because we stand firm that yung GAA is nothing but a product of a very poisonous legislative process. Message na lang po ninyo, sir. Ulitin ko, maraming salamat sa inyong pagbibigay daan sa aming presensya ngayong hapon. At maraming nagpapasalamat, marami ako nami-meet sa airport, sa aeroplano, sa kung saan-saan, nagpapasalamat. Ulitin ko, ito po hindi ko kakayanin, hindi kakayanin ng Hakbang ng Maisog, hindi kakayanin ni Jimmy Bondoc, hindi kakayanin ni Pangulong Duterte lamang. Dapat tayo, we work as one family, Filipino family, pamilyang Pilipino. Pagtulong-tulungan po natin na para tayo nangangarap na magkaroon ng higit na mabuting pamayanan, ng higit na mabuting bansa, na higit na mabuting kinabukasan. Di naman pwede na yung success ng pamilya mo ay iaasa mo lang, ulitin ko, kay ate, kay kuya, kay bunso, kay nanay, kay tatay. Dapat tayo'y magtulong-tulong. Kailangan palitan natin yung ating mindset. We have to be more assertive. We have to demand for our rights and we have to assert for our rights. Huwag tayong magpapasindak, huwag tayong magpapatakot. And bilang panghuli, sana ho lahat tayo manawagan to uphold, respect, and defend our Constitution. Maraming salamat. Ako po muli, si Atty. Vic Rodriguez, Filipino, abogado, Maisog. Gusto ko lang pong klaruhin sa marami na ang pagsasama po namin nila Atty. Vic, nila Sir Jun, at kahit kami mga senador sa PDP State, lahat po yan ay pagbubuklod ng pagkakaparehong paniniwala. Wala akong mga nagbayad o nagbuklod sa amin. Bibigyan ko ng halimbawa, sila Atty. Vic, nag-file sila against the constitutionality of the budget. At kami po, nila Congressman Alvarez, nag-file kami ng criminal case ng falsification naman of legislative documents dahil dun sa 241 billion. Yung mga TRICOM vloggers, mga kaibigan ko yan, hindi yan basta nag-uusap-usap, yung iba dyan hindi magkakilala. Bakit po? Gusto ko linawin. We are bound by beliefs, not by corrupt money, not by kung sino mga nagbabayad sa amin. We are bound by the beliefs na sinasabi ni Atty. Vic na gusto lang natin gumising sa mas magandang bukas na hindi tayo natatakot na baglang mag-impeachment, nanakawan tayo ng pera, walang peace and order, puro droga. We want a better tomorrow. At ako po ay nakikiisa sa Maisog. Dahil ako po, bilang bagong lawyer at bagong dugo sa politics, ay magbibigay po ng kahit buhay ko para lang po gumanda ang Pilipinas. And in closing, we would like to see you all there, just across the road, sa Cebu People's Indignation Rally. Emphasis on people,
because the ones who really asked for this are the Cebuanos. Promise. The ones who really asked for this are the Cebuanos after our caravan, because a lot of them were not able to express their indignation because it was a lightning caravan. So we were impelled, urged by our consciences to give the anger, the rage of the people a healthy and legal outlet. We have the right to peaceably assemble, so kita-kita tayo doon. Buhay ang Maiso! Buhay ang Maiso! Buhay ang Maiso! Thank you. Thank you to all the media who came here. Thank you. Salamat sa inyo. We are not Filipinos for granting. God save the Philippines. God save the Philippines.